proud person will stumble later on in his life. Kung puno ng galit at ang puso mo, puno ng galit at puot ang puso mo, hindi mo makikita ang mga taong ito dahil ang nakikita mo ay yung galit mo lang sa sarili at kung ano ang gusto mo gawin para sa sarili mo. We become selfish. Their fruits, you will know them. Sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa, ang mensahe tungkol sa hinaharap na pagsisisi dahil sa mga taong hindi nagbibigay ng mabubungang mga aksyon na inaasahan ng Diyos para sa bayan. Sa ating Ebanghelyo, ayon sa Gospel ni Matthew, ay naglalaman ng paghahambing ng kaharian sa kaharian ng Diyos sa isang ubasan, saan ang mga magnanakaw na magsasaka ay hindi nagbubunga ng wasto at pinagkakait nila ang dapat na ibigay ng nagmamay-ari ng ubasan. Ang mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo ay naglalayong patnubayan ang mga tagasunod niya tungo sa tamang landas ng pagsunod sa Diyos at pagiging mabunga. Tinukoy niya ang mga Parisiyo at mga pinuno ng mga Hudyo na sila ay hindi nagpapakabanal at hindi magiging mabunga sa kanilang paglilingkod. Inihayag niya na ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay ng ibang mga tao na maging handa o ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa mga taong handa at tapat na maglilingkod sa Kanya. Ang aral na nais ipabatid ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod ay ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya at pagiging mabunga sa mga gawaing naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipinahiwatig niya na ang Kanyang mga tagasunod ay dapat magpakabanal, maging matapat at maging bukas ng mga gawaing espiritual na pag-unlad. Sa pagbasa natin, nalalaman natin na ang ubas ay lalong mamumunga kung ito'y we will prune or pinutulan natin para siya ay mamulaklak at magdala ng bunga at saka nililinisan. Sa pangalawang pagbasa, inanyayahan tayo ni St. Paul na kung anuman yung pangangailangan natin, hilingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapasalamat at panalangin. Paano natin linisin ang ubasan? Sino yung ubas? Tayo. Paano natin putulin at linisin ang ating mga sarili? Inanyayahan tayo para mamunga tayo, tanggalin natin yung mga hindi kaaya-aya ng Panginoon. Our bad character and attitude, our bad habits. Kung para sa atin, parang natural lang sa iyo na magsalita na hindi mo iniisip kung ito ay makapasakit ng iyong kapwa. Kailangan nating tingnan. We need to scan our mind before the words we utter. Kung ito ba'y nakakasama, ito ba'y nakapasakit ng aking kapwa-tao. Our action towards others, baka yinapakan na natin yung ibang tao. Lalo na this Sunday, we celebrate sa mga katutubo na magbigay tayo ng respeto, magbigay tayo ng tulong sa kanila na nangangailangan. Baka nilalait natin sila. Baka dahil hindi sila katulad sa atin, baka naiiba sila, kaya yinapakan natin yung mga rights nila. Pinaalalahanan tayo that kung anumang katayuan, anumang bukasyon meron tayo. Ano yung mga bukasyon?
bilang magulang, when you are still single, serving your family, when you are married couple, and then yung ordained person, yung pare. Ano man ang katayuan natin sa buhay, remember, inanyayahan tayo at pinalalahanan tayo ng Ebanghelyo na kailangan tayo mamunga sa ating mga ginagampan ng responsibilidad. Mamunga tayo para sa Panginoon at para sa kapwa natin. Hindi tayo mamunga para lang sa sarili natin. God will bless us in order that we become the blessing to other person. Kaya, linisin natin yung puso natin. We should empty ourselves. Kenosis. Dahil when we are emptying ourselves, marunong tayong magpakumbaba at merong lugar ang Panginoon sa puso natin. When we empty ourselves, we will know kung sino yung mga taong nangangailangan, lalo na sa pamilya, sino yung membro ng pamilya na nangangailangan ng tulong at gabay. Pero kung puno ng galit at ang puso mo, puno ng galit at puot ang puso mo, hindi mo makikita ang mga taong ito dahil ang nakikita mo ay yung galit mo lang sa sarili at kung ano ang gusto mo gawin para sa sarili mo. We become selfish. And the proud person will stumble later on in his life. Remember that regret will always at the end. Kaya pinaalalahanan tayo in our first reading na kailangan tayong mamunga. Tingnan natin yung ibang nangangailangan para matulungan natin so that we can invite Christ as we empty ourselves, that He will be the one to control ourselves. We are reminded, ano man ang nakamtan natin sa buhay, powerful man tayo, fame man tayo, mayaman man tayo, mahirap man tayo, wala tayong dapat ipagmamalaki. God always bless those good person. At kung ano yung mga blessing na tatanggap mo, kunin mo kung anong pangangailangan mo. At yung remainder, ibigay mo sa mga taong nangangailangan dahil hindi na yun sa inyo. God bless you so that you become the blessing to others. At in that way, mamumunga tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Inaasahan tayo ng Panginoon na upang mamuhay tayo sa mensahe na the message of God, the message of Jesus still alive in our hearts. For St. Paul, he said, feed your mind, feed your heart with God's thoughts and good action so that God will continue to bless you dahil mamumunga ka ayon sa kalooban ng Panginoon para sa ibang tao at para sa Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Unang-una, magpakumbaba tayo. Pangalawa, we empty ourselves. By emptying ourselves, there is place for God na siya yung He is the one to work for us. He is the one to dictate us. He is the one to help us and guide us na magawa natin ang hindi natin nagagawa sa sarili at sa tao, ibang tao. We need to pray and to have devotion. Because kahit marunong ka, kahit mayaman ka, kahit matalino ka, darating sa panahon na panghihinaan ka ng loob. Kung wala ang Panginoon sa iyong sarili, kung wala ang Panginoon sa iyong puso, darating ang panahon that you will give up anuman ang ginagawa mo. Remember that even in the midst of challenges in our lives, we can sustain by the love of God. Pangalawa, on the other hand, kailangan natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban ng Panginoon? Na tayo magiging banal. Remember, every one of us, we have different vocation, but we have a common and universal calling. Ano to? Ano itong universal calling? It is that we should be holy. Dapat magiging banal tayo anuman ang mga ginagawa natin sa buhay. Why? Because Jesus is holy. At tayo'y tagasunod niya, kailangan tayong magiging holy din so that we become worthy as disciple of Christ. Kailangan natin magpatawad. Bakit? Dahil sa pagpatawad, pinalaya natin ang ating sarili sa galit at puot.
Sa pagpatawad natin, nilinisan natin ang ating puso so that there is place for God to reign in our heart. So that we can see others na nangangailangan ng gabay, lalo na sa pamilya. Dahil kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi tayo magkakaroon ng malinis na puso. Ito'y panghaharian ng puot at galit. At paano natin makita ang mga taong nangangailangan kung puro galit ang nasa puso mo? It will manifest always in your mind and in your thoughts. In your thoughts and in your words. Yung puot at galit. Kaya sometimes hindi mo alam bakit you can easily curse the person. Madali ka na makapasakit ng ibang tao, lalo na sa mga taong nakapaligid sa iyo. We need to forgive so that we will have the freedom kung ano yung kagustuhan ng Panginoon na ating gagawin para mamunga tayo. We need also to be united in this community, in St. Mary Magdalene community. Kailangan natin yung pagkakaisa. There is unity in our community. Kung marunong tayong umunawa, magpatawad at magpakumbaba. Mayroong mga taong matalino, they have the innovative ideas, but hindi natin laitin yung mga sa atin. Yung hindi, para bang, yes, we are gifted with these ideas, pero meron ding mga tao na mahihina. Kaya we need to understand. Gabayan natin sila, tulungan. Lalo na sa mga ministry dito sa simbahan. Tulungan natin yung mga mahihina para sama-sama tayo and we are united na uunlad sa ating pagseserbisyo at paglilingkod natin sa simbahan, sa Panginoon at sa kapwa natin. Another thing, we need na magpapahalaga at pagsusubaybay sa mga aral ni Jesus. Sa gitna ng hamon at mga problema, ay nangangailangan ng pananampalatayang puspos at pagdedikasyon sa paglilingkod at to establish ultimate relationship with God. Kapag tayo'y nagtitiwala sa Kanya, nagpakumbaba, nagpakababa at sumusunod sa Kanyang mga aral, mas malamang na ang mensahe ni Jesus ay naisabuhay natin sa bawat puso natin. And with that, mamunga tayo sa kagustuhan ng Panginoon para sa ibang tao. And that is the manifestation of our love to God. And remember, alam natin kung sino yung mga taong totoong naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Nakikita natin yung mga mabubuting bunga nila. By fruits, we know them. Amen.